Hindi pa ako ready magpakasal. I still want to explore. Madramang sabi ni Casey sa ama, habang hawak ang braso nito na naglalambing. Hindi natin pwedeng iatras ang kasal na to. How about Macy? Magkamukha naman kami, Dad. Mula sa hagdan ng mansyon, ay bumaba si Macy habang inaayos ang salamin na suot at ang mahabang maalon-along buhok. Bago binalingan ng kapatid. Ano ka mo, Casey? Baliw ka ba? Inis na baling ni Macy sa kakambal. Lahat na lang kasi ng luho nito na susunod. Kaya't hindi niya maiwasang kabahan na baka pumayag ang kanyang ama. Inirapan lang siya ng kapatid at maarteng tinignan ang bagong manicure na kuko. Kagagraduate ko lang po, Dad. Tas pag-aasawahin niyo ako? Pabiro, ngunit mabigat sa loob na sabi ni Macy. Macy, nakaschedule na raw ang flight ng kambal mo sa Los Angeles para sa fashion show niya. And Mr. Vygotsky already wants to make this done. Nakasalalay dito ang plantasyon natin na nakasanla sa bangko. Pati na rin itong bahay. Namomroblemang sabi ng kanilang ama na ang tinutukoy ay ang anak ng kanegosyo niyang isang Russian. Basta, I don't want to get married pa, no? I heard naman na pangit at matanda ay papakasal niyo sa akin. Kaya sa akin mo ipapasa. Ganun ba, Casey? Inis na putol niya sa sinasabi ng kakambal. Oo, at baka nga nasa Los Angeles ang para sa akin. Wala rito sa bansa natin. Pumayag ka na. Hindi ka ba naaawa sa mga trabahador natin na umaasa sa plantasyon at ang mga tauhan dito sa mansyon? Kaya nga dapat pumayag ka na. No! Ikaw ang pumayag na, Macy. Dahil ikaw ang may iwan dito. Kayo rin naman ang maghihirap. Maarting sabi ni Casey at umirap bago sila iwan ng kanyang ama. Gabi na, nang mapansin ni Macy ang kanyang ama sa veranda, na tila may malalim na iniisip habang nakatanaw sa malayo at may hawak na baso ng alak. Dad, agaw atensyon niya rito. Casey, umiling siya at lumapit dito. It's Macy, Dad. Hanggang ngayon si Mommy lang talaga nakakaalam ng pagkakaiba namin. Medyo malungkot na sabi ni Macy at naalala ang namayapang ina. Macy, you know the reason kung ba't palaging sunod sa luho ang kambal mo. Ikaw ang mas may isip, ikaw ang magparaya. Gawin mo ito para sa pamilya natin, anak. 1 taon lang naman kayo magsasama na magiging asawa mo. Pagkatapos pwede na kayo maghiwalay. Lingid naman sa kaalaman nila na mas sensitibo ang katawan ng kambal niya simula pa nung bata pa sila. Mapait nang umiti si Macy at tumango. Fine, Dad. Walang reklamo na sabi ni Macy bago iwan ang ama sa veranda. Kinabukasan nga ay wala na ang kambal niya at silang dalawa na lang ng kanyang ama. Unang beses niyang makikita ang mapapangasawa at yun din ang araw ng kanilang kasal. I told you, we don't need a grand wedding. We just prepared some papers and the judge, we're done. At isa pa, hindi naman mahilig ang anak ko sa ganon. A few years, pwede na rin silang kumuha ng annulment. Dire-diretso ang sabi ng ina ng kanyang mapapangasawa. Stop it, Lev. Hayaan natin sila. Kung sakaling mahulog man sila sa isa't isa, then much better. Wika naman ng ama ni Vlad. Tinitigan niya ang lalaking kanyang mapapangasawa na malamig lang na nakatitig sa kanya. Actually, medyo mahaba na ang buhok nito ngayon at meron na ring tumutubong mga balbas. Nakasalamin din, may pagkamoreno at sa tingin niya, hindi lang ito nag-aayos ng sarili kaya't mas mukhang matanda ang itsura nito kesa sa edad na 27. So ito pala, si Vladimir Vygotsky. Hindi siya ang tao na basta nalang humuhusga base sa panglabas na anyo nito. Nang makarating sa mansyon ng lalaki, bumaba na siya sa sasakyan bago pa man siya pagbuksan ng tauhan. Dire-diretso ito sa pagpasok, kaya't sinundan niya na lamang. What's your name again? Malalim at malamig na tanong nito pagkapasok nila sa master's bedroom. I'm Casey. Sagot niya rito
Dahil sa pagkakaalam niya, ay ang kilala nitong pangalan at pakakasalan ay ang kakambal niya. Hindi maalis ang tingin dito ni Macy habang niluluwagan nito ang necktie at unti-unting tinatanggal ang suit na suot nito kanina. Okay, Casey. 1 taon lang tayo magsasama. You just need to give me my heir and then... A what? Tama ba yung narinig ko? Tila nabingi siya sa narinig. Wala siyang alam tungkol sa bagay na ito. Ang alam niya lang ay magsasama sila na 1 taon at maghihiwalay din. What? Don't tell me your father didn't tell you about what you should do. We can't love each other inside this marriage. Kailangan ko lang ng magiging anak and to warm my bed. Pinutol niya ang sinabi nito at pinukol ng masamang tingin si Vlad. Fuck you! Now? Tanong nito na siyang mas lalong nagpainis kay Macy. Mr. Vygotsky, I didn't know about this. Kung ibibigay ko man ang sarili ko sa isang tao, yon ay dahil mahal ko siya. Dahil gusto kong gawin ng bata ng may pagmamahal, hindi lang sa init ng Well, you see, Mrs. Vygotsky, I don't believe in love. If you don't want, then hindi kita pipilitin. Pero malay natin, darating ang araw na ikaw mismo ang lalapit sa akin para dyan. Nanlaki ang mata ni Macy nang sunod nitong dahan-dahaning kalasin ng sinturon habang nakatingin sa kanya. Hinding-hindi mangyayari yan. Mariing sabi niya. Tinatak niya sa isipan na never siyang magkakagusto sa aroganteng lalaking kaharap. Are you hungry? You can just call there if you need assistance. Nakita niyang pumasok na ito sa banyo. Sandali siyang napaupo sa kama. At inisip na, 1 taon lang naman ang kasunduan. 1 taon lang. Yun ang pampalubag niya sa kanyang sarili. Pagkalabas ng banyo ni Vlad, tumayo siya mula sa kama sa pagkakaupo doon. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Wika ni Macy, habang hindi maiwasang tignan ang katawan ng lalaki na may tumutulo pang tubig. It's locked. Walang lingon na sagot ni Vlad sa kanya. Ha? Bakit? Bahay mo to, diba? Wala kang susi? Gulat na sabi niya. Paanong sa dami ng kwarto, nakalock ang mga ito? May pinaparenovate na kwarto sa floor na to, 2. Sa second floor naman, nakalock ang mga pinto. Nawawala ang susi. Sa baba naman, maid's quarter yon. Mahabang paliwanag ni Vlad na handa nang matulog ngayon sa kanilang kama. Why? Are you scared na may mangyari sa atin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako namimilit. Yun lang, at nahiga na nga ito sa kanilang queen-sized bed bago pinatay ang lampshade sa tabi. Fine, magsha-shower lang ako. Napipilitan niyang sabi bago pumasok sa banyo. Sinadya niyang tagalan ng ilang minuto upang pagbalik niya, tulog na si Vlad. Kaya naman dinahan-dahan niya ang paglabas. Pagkahiga, tumagilid siya at ang nasa harapan niya ay ang likuran ni Vlad. Nang bigla ang lumingon nito ay agad siyang pumikit. Narinig niyang sabi ni Vlad, ngunit hindi pa rin niya idinilat ang mga mata. Tahimik na nagdasal na lang siya na sana makatulog siya ng matiwasay sa kabila ng nararamdamang kaba sa dibdib. Kinabukasan, habang sabay silang kumakain sa mahabang lamesa at pinagsisilbihan ng mga katulong, ay nagsalita si Vlad. I heard that you just graduated. Do you want to work? Ipapasok kita sa kumpanya ko kung gusto mo. Basag nito sa katahimikan bago inumin ng kape na nasa kanyang tasa. Yes, it's true. Nakagagraduate ko lang. Tapos, ikinasal pa ako sa taong hindi ko naman mahal. Mahinang bulong niya sa bandang huli ng mga salitang sinambit niya. Tragic. Malamig na sagot nito na tila walang pakialam. Mariin niyang pinunasan ng table napkin ng bibig bago sagutin ang isa pang tanong ni Vlad. But yes, to answer your another question, I want to work. Ayoko maburo lang dito at mainip sa malaking mansyon mo. Sagot niya rito sa isang matabang na tono. As you wish. I'll process your papers as soon as possible then. Yun lang at hindi na sila muling nag-usap sa hapag.
Lumipas ang ilang araw at unti-unting nasasanay na rin si Macy sa mansyon. Minsan, ay tumutulong din siya sa kusina at sa garden, habang wala pa siyang trabaho. Naku ma'am, kami na po, baka mapagalitan po kami ni sir kapag nakita niya kayong halos kayo na gumagawa ng lahat. Awkward na tumawa si Matilda na kanilang kasambahay habang kinukuha sa kanya ang hose sa pagdidilig ng halaman. Okay lang Matilda, kasi wala naman akong ginagawa. Naboboard lang ako. Ilang araw na kasi ngunit hindi pa rin yata naaasikaso ni Vlad ang mga dokumento para makapagtrabaho na siya. Iniisip na lang niya na baka busy ito. Sasagot pa sana ang kasambahay nang may marinig silang tunog ng sasakyan na pumasok. Naku, ayan na po yata si Sir Ma'am. Lumabas siya ng garden at nagulat siya nang makita si Vlad kasama ang biyanan niya. Naisip niya bigla ang kanyang ama. Bigla siyang nag-aalala na hindi ito tumatawag man lang o nagme-message sa kanya pagkatapos ng kasal. Oh, heto pala ang misis mo, Vlad. Mukhang masipag talaga sa bahay. Natutuwang sabi ng ama ni Vlad. Lumapit sa kanya ang asawa at halos mapatalon siya nang hawakan siya nito sa bewang at bulungan. Why are you like that? Like what? Paano ay ang suot niya kasi ay halos nabasa na rin sa pagdidilig. You have a mud on your face, wife. Wika ni Vlad at tinanggal ang maliit na putik sa pisngi ni Macy. Nahihiyang yumuko si Macy nang hindi man lang muna siya nagsalamin bago lumabas ng garden. It's okay. Nakikita nila na mabuti kang asawa. Marunong sa gawaing bahay. Bulong ulit sa kanya ni Vlad. Ang sweet niyo naman pala ng anak ko. I'm expecting a grandchild before this year ends. Wika ng ama ni Vlad na nakangiti at halatang inaasar sila. Agad siyang humiwalay kay Vlad nang marinig niya ang mahina nitong pagtawa at muli siya nitong hinapit sa bewang. Dad, huwag mo naman i-pressure yung asawa ko, di pa siya ready. Wika ni Vlad habang hinihimas ang kanyang braso ng taas-baba. Oh, sorry about that. I'm just excited. Natatawang saad ng ama ni Vlad. Nginitian siya nito kaya naman gumanti rin siya ng ngiti dito. Habang kumakain sila, tahimik lang naman si Macy. Vlad, bakit hindi mo pagtrabahuhin ang asawa mo? Baka naiinip na siya rito sa malaking bahay niyo. If I were to be here, nako, maboboard lang ako dahil wala akong ginagawang trabaho maliban sa gawaing bahay. Wika naman ang ina ni Vlad. Hinawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa lamesa at pinisil ito. Saglit na napatingin si Macy rito. Yes ma, she wants to work. Inaayos ko na ang papers niya and maybe the day after tomorrow, pwede na siya magtrabaho. Hindi niya ipinahalata ang saya sa narinig, ngunit naginhawaan siya nang malaman na makakapagtrabaho na rin siya sa wakas. I hope our son isn't giving you a hard time, Iha. Wika ng ama ni Vlad. Buti pa ang ama nito ay concerned sa kanya at mukhang mabait. Tumango siya. Mabait naman po si Vlad, sir. Pinutol siya ni Vlad sa sasabihin niya. You should also call him Dad. Just so you know, Casey. Hindi niya minsan maintindihan ang lambing sa boses nito. Pero binaliwala na lang niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ang kanyang mga biyanan habang sila nakatanaw lang dalawa ni Vlad sa sasakyan na papalayo na. Let's go now, upstairs. Hindi na siya nito hinintay at nauna nang naglakad. Madaling araw nang maalimpungatan siya dahil hindi niya maramdaman ang katabi sa higaan nang marinig niya ang boses ni Vlad sa veranda na may kausap sa telepono. Of course, I'll take care of that. Yes. I'll strengthen the securities. They won't find us. All right. That's why I'm pretending. Lumayo ito kaya't hindi niya masyadong narinig ang sinabi sa dulo. Isa lang ang sigurado niya. May tinatago ito at yun ang kanyang aalamin. At anong sinabi nito? Pretending? Ibig sabihin, acting lang palang pinapakita nito sa kanya? Medyo nakaramdam si Macy ng sama ng loob, ngunit bakit nga naman magpapakatotoo sa kanya ang lalaki
Kung hindi naman sila magkaano-ano, mag-asawa lang sila sa papel. Nakasakay sila ngayon sa magarbong sasakyan ni Vlad para sabay na pumasok sa kumpanya ng mga Vygotsky. Anong trabaho ko sa kumpanya mo? Tanong ni Macy kay Vlad, ngunit hindi niya binalingan ng lalaki. Sa halip, ay sa tanawin siya sa labas nakatingin. You will be my secretary. Saad ni Vlad. Why? Wala ka bang sekretarya? My secretary needs to leave because she's pregnant. Simpleng sagot ni Vlad. Nang makarating sa kumpanya, ay binabati si Vlad ng mga tauhan sa lahat ng madadaanan nito. Good morning, sir. Good morning po, sir. Good morning, ma'am and sir. Ni hindi lumilingon si Vlad, kaya naman siya na lang ang umingiti sa mga bumabati. Nginitian siya ng ilan, at ang iba ay nagtataka pa sa kanyang presensya. Marahil, ang ilan hindi pa alam na asawa siya nito. Abala si Macy ngayon sa pagtitipa ng mga dokumento nang ipatawag siya ni Vlad sa opisina nito. Let's grab some lunch. Wika ni Vlad na handa nang umalis, kaya't hindi na rin siya nakapagreklamo. Habang nasa kotse sila, tahimik lang silang dalawa. Nang mula sa pagdadrive, ay tinanong siya ni Vlad kung saan niya gustong kumain. Where do you want to eat? Kahit saan. Sagot ni Macy nang bigla ay mapayuko siya nang makarinig ng malakas na putok ng baril malapit sa kanilang sasakyan. Oh fuck! Malutong na mura ni Vlad at mabilis na pinaliko ang sasakyan. Ano yun? Takang tanong ni Macy. Bagamat kinakabahan, sinubukan niyang umayos ng upo, ngunit sapilitan siyang pinayuko muli ni Vlad. Stay there. Wika nito kay Macy. May sinuot si Vlad na earpiece at may kinausap doon sandali. Spencer, I need your help. I'm with my wife, and I can't fight those dumbas properly right now. Send backup. As soon as possible. Nagmamadaling sabi nito sa kausap. Nagulat siya nang may kinuha itong baril sa sasakyan at nakipagpalitan din ng bala sa likod. Halos mapahiyaw si Macy sa bilis ng patakbo ng kanilang sasakyan. Ngunit hindi siya nagreklamo. Ilang sandali, wala na siyang naririnig na putok ng baril at namalaya na lang niya na huminto na ang sasakyan sa isang malaking bahay. I'm sorry, you have to witness that. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Vlad sa kanya. Heto na naman ang pagpapanggap ni Vlad. Wika ni Macy sa kanyang isipan. Oo, ayos lang. Pero sino sila? Bakit kanila hinahabol? Sunod-sunod na tanong ni Macy habang pababa sila ng sasakyan. Bahay ito ng kaibigan ko. Dito muna tayo for the meantime. Imbis na sagutin siya, yun ang sagot ni Vlad sa kanya. Pagkapasok sa loob ng bahay, sinalubong sila ng isang lalaking may banyagang mata na may kasamang morenang babae na sa tingin niya ay kasintahan nito. This is my friend, Clyde. Tumango ang lalaki. And this is my wife, Casey. Pagpapakilala ni Vlad sa kanya. Mag-uusap lang kami, dito ka muna kasama ang kasintahan ni Clyde. Tumango lang siya at lumingon sa babae pagkaalis ng dalawang lalaki. Hi, I'm Sashna. I'm Clyde's girlfriend. Nang maiwan sila ay nagpakilala ang babae. Hello, I'm Casey. Si Vlad yung asawa ko. Lumapit ang babae sa kanya at tinignan siya sa mga mata. From now, I can sense and I can see na you're curious about what happened kanina. What more kung may malaman ka pang. Pabitin ang huling sinabi ni Sashna, kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Malaman pang ano? Ngunit kagaya ni Vlad, hindi niya rin ito sinagot. Sa tingin niya, maraming alam ang babaeng ito. Ngunit, tinatakpan lang ng impormasyon, kaya hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang malaman. Nais pa sanang magtanong ni Macy nang bumalik na ang dalawang lalaki. Agad na lumapit sa kanya si Vlad. Let's talk. Mahihimigan ang kaseryosohan sa boses ni Vlad. Tila nakaramdam naman si Clyde, kaya gamit ang tingin, nagpaalam sila na aalis na. We'll just cook something to eat. Wika ni Sashna at pagkaalis ng dalawa, inaya siya ni Vlad na maupo sa sofa.
I'm sorry about what happened a while ago. I became careless. From now on, hindi ka na magtatrabaho. Halos mapatayo si Macy sa narinig mula kay Vlad. I disagree. Hindi ikaw ang magdidesisyon tungkol sa bagay na yan. Hindi niya mapigilan na pagtaasan nito ng boses. Ayoko lang maulit yung nangyari kanina. I'm worried na baka madamay ka sa gulo ko. Mahinahon, ngunit madiing saad ni Vlad. Vladimir, asawa mo na ako. Oo nga, at sa papel lang. Pero siguro naman may karapatan ako malaman kung anong ginagawa ng asawa ko, di ba? Siguro naman may karapatan ako malaman kung ba't ka nila hinahabol, di ba? Na-appreciate ko yung concern mo sa akin. Pero gusto kong malaman mo na sa ayaw at sa gusto mo, involved na rin ako dito. Kaya sana naman sabihin mo sa akin. Ipaliwanag mo para naiintindihan ko. Mahabang paliwanag ni Macy. Pinagmasdan niya si Vlad, ngunit hindi niya mabasa ang nasa mga mata nito. Inihilamos na lang nito ang palad sa muka, na tila namang problema. It's complicated. Mas safe kung wala kang alam. Seryoso ang sabi ni Vlad. Mahigpit na sumarado ang mga kamay ni Macy. Kung ganon, may tinatago nga ang asawa niya ngunit ayaw nito ipaalam sa kanya. But fine, hindi ka magre-resign sa trabaho. But you'll be with me from now on. Always. Usal ni Vlad sapagkat hindi rin naman siya mapapanatag na hindi malaman kung anong lagay ng asawa niya kapag nasa malayo ito sa kanya. Nang maghapon, ay naagaw ng atensyon ni Macy ang likod ng bahay ng mansyon nila Clyde. Dahil sa narinig na putok, kaya naman sinundan niya ang papalabas na si Sashna na papunta rin doon. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang humarap sa kanya si Sashna at biglaan siyang tinutukan ng baril. Nang nakilala si Macy, ay binabari nito ang hawak. I'm sorry, akala ko kung sino. Natatawa pang sabi ni Sashna. Samantala, gulat pa rin si Macy sa ginawa nito. Teka, bakit pa pala ako sinusundan? Nasaan na asawa mo? Tanong ni Sashna na luminga pa sa paligid. Nakarinig ako ng putok ng baril kaya sinundan ko yung tunog na yon. Si Vlad naman kausap yung boyfriend mo. Paliwanag ni Macy na hindi maiwasang pagmasdan ng baril na hawak ni Sashna. Well, may shooting range kasi kami sa likod at nagtitraining ako. Katulad nyo. Minsan din may nagtangka sa buhay ni Clyde kaya naman sinusubukan ko mag-practice para hindi ako maging pabigat sa kanya. Gusto mo ba subukan? Halika. Nakangiting aya ni Sashna sa kanya. Nang makapasok sa loob, pinagsuot siya ni Sashna ng earmuffs. Hawak niya ngayon ang baril at diretsong nakatingin sa target. Kinasa niya ito at pagkatapos, pinaputok sa target ang baril. Napipikit siya at inaasahan na baka hindi niya natamaan ang target, ngunit laking gulat niya nang sakto ito sa gitna mismo. Tinanggal niya ang earmuffs at tumingin kay Sashna na ngayon ay nakangisi sa kanya bago siya abutan ng bagong kasang baril. Wow! First time mo ba talaga? Tanong ni Sashna. Ngumiti siya bago ito sinagot. Marunong din kasi ako sa archery. Dati kasi isa ako sa mga lumalaban sa eskwelahan namin. Kaya siguro medyo sanay akong tumira ng target mula sa malayo. Paliwanag ni Macy nang maalala na marunong siyang mag-archery dati nung nag-aaral siya. Handa na sana ulit na barilin ni Macy ang sunod pang target nang bigla ay padabog na bumukas ang pinto at lumitaw si Vlad kasama si Clyde. I told you man, they're just having fun here. Wika ni Clyde at nilapitan ng kasintahan. Yes babe, ang galing nga ni Casey tumira ng target eh. Natatawang sakay naman ni Sashna. Malamig na tingin ang ibinaling ni Vlad kay Macy. Nang makita ang hawak na baril, kinuha niya ito sa kamay ng asawa. What are you doing? Malamig na tanong ni Vlad sa kanya. Gusto kong matutong bumaril. Hindi mo na kailangan, Casey. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nairita sa tinura ni Vlad. Kung dahil ba sa sinabi nitong hindi niya kailangan o dahil sa pangalang tinawag sa kanya. Kailangan ko, Vlad. Gusto kong matutong lumaban ng hindi umaasa sa ibang tao.
Determinadong sabi ni Macy. Napaigting ang panga ni Vlad at madilim siyang tinignan sa mga mata. What do you mean? I am your husband and it's my responsibility to protect you. Ayokong maging responsibilidad ng kahit sino. Kaya kong protektahan ang sarili ko, Vlad. Ani Macy, sapagkat ayaw niyang umasa sa lalaki dahil alam din naman niyang hindi ito magiging palaging nasa tabi niya. Madilim na nang nagpaalam na rin sila kina Clyde para umuwi na sa mansyon ni Vlad. Pagka-uwi, dire-diretsyong umakyat si Macy sa kanilang kwarto at sinabi sa katulong na hindi siya kakain dahil busog pa siya. Hindi niya na naramdaman ang presensya ng asawa sa likod niya, kaya marahil kausapan nito ang tauhan na nasa ibaba. Bago pa man niya maisarado ng tuluyan ng pinto, ay may nagsara na rito. Wife. Pinutol ni Macy ang sasabihin ng asawa at hinarap ito na may blankong muka. Kung tungkol ito sa kanina, ayoko na makapagtalo pa sa'yo, Vlad. I know. I understood your point. Fine. Kung gusto mo, ako pa magtuturo sa'yo aside from firing. Suhestyon nito na ikinangiti ni Macy. Really? Bumuntong hininga si Vlad at bahagyang binasa ang labi. Yes. Sagot nito habang nakatingin sa nakangiting muka ni Macy. Noon lang din niya napansin ang malalim nitong dimples na sa hindi malamang dahilan ay nagpalakas ng tibok ng puso niya. Kinaumagahan ay ang bulletproof na sasakyan ang gamit nila. Ilan ding tauhan mula sa agency ang nakatago at simpleng nakabantay sa paligid nila. Where's my wife? Rinig niyang tanong ni Vlad sa hindi kalayuan mula sa office niya habang nagtitipa ng ilang dokumento. Narinig niya naman na may nagsalita at sinabi kung nasan siya. Saktong pagbukas ng pinto, ay nagkatinginan sila, ngunit si Macy ang unang nagbitaw ng tingin at muling binalik sa ginagawa. Why? Do you need anything? Busy pa rin sa pagtitipang tanong ni Macy. Yes. Naramdaman niyang lumapit si Vlad sa kanya. What is it, sir? I need my wife. Halos hindi niya namalayan na sobrang lapit na pala nila sa isa't isa. At sa isang galaw niya lang, posible silang magkahalikan ni Vlad. Tumikhim si Macy at nagbigay ng distansya. Vlad, I think it's inappropriate for us to be intimate dahil nasa trabaho tayo. We're not doing anything yet. Napatingin si Vlad sa hapit itong blouse at skirt. Your blouse is too tight. And your skirt is too short, wife. Bakas sa boses ni Vlad ang reklamo dahil sa nakakunot nitong noo. Halos, palaging ganito ang suot ko. Ngayon mo lang ba napansin? Natatawang tanong pa ni Macy nang hapitin siya ulit ni Vlad palapit. Are you comfortable with what you're wearing? Kung komportable ka naman, then it's fine for me, whatever you wear. Ani Vlad. Yes, okay lang. Pero ano ba talagang sadya mo rito? I am finalizing some documents at inaayos ko ang schedule mo for... Pinutol agad ni Vlad ang sasabihin niya at hinawakan siya sa kamay. Mag-lunch na tayo. Nagpa-deliver na ako. Huwag na tayong lumabas. I don't want to risk it again. Ani Vlad nang maalala ang nangyari kailan lang. Okay, saan tayo kakain? Tanong ni Macy na hindi maiwasang tignan kung gaano kaliit ang kamay niya na hawak ngayon ng malaking kamay ni Vlad. Sa office ko o dito na lang? Tanong din ni Vlad na napatingin na rin sa kamay nilang dalawa. Our hands fit together. Mahinang usal ni Vlad na hindi alam ni Macy kung bakit pinamulahan siya ng muka, kaya napayuko siya. Dito na lang siguro? Tukoy ni Macy sa office niya. Ilang saglit lang dumating na nga ang pagkaing pinadeliver ni Vlad. Inayos niya ang maliit na lamesa at inilabas doon ang mga pagkain. We'll take a leave for weeks. Wika ni Vlad habang kumakain sila. Napaangat ng tingin si Macy at nagtatanong siya na tinignan nito. Para saan? So I can teach you firing or anything that you want me to teach you?
Sagot naman ni Vlad at nilagyan pa ng kanin at ulam ang plato niya na hindi niya nalang pinansin. Okay, sige. Excited na sabi ni Macy at maganang kumain. By the way, you have a meeting at 2 p.m. about the new project? Wika ni Macy. Hindi rin madaling maging sekretarya sa kumpanya nila Vlad, ngunit kalaunan din naman na sanay na ang dalaga. Alright. Tipid lang na sagot nito at nagulat siya nang bigla itong lumapit para punasan ng tisyo ang gilid ng kanyang labi. Hindi niya pinahalatang nagulat siya at tahimik na lang na pinagpatuloy ang pagkain. Pagpatak ng 2:00 ay dumiretso sila sa conference room para sa isang project proposal. May itatayo kasing bagong subdivision ng company nila at kailangan pang pag-usapan mabuti bago i-push ang project. These designs, it is bit costly, but I believe it will be worth it at the end. After all, what matters is the quality of our infrastructures and to satisfy them with our projects. Paliwanag ng isang babae mula sa architectural design team. What do you think, Mr. Vygotsky? Tanong ng lalaki na isa sa mga investors ng kumpanya. I want to see the old and new amenities to properly think about it. Meeting adjourned. Pagkatapos ng meeting ay nagsitayuan na rin ng mga lalaking investors. May ibang nagkamustahan at hinihintay na lang ni Macy si Vlad na matapos sa pakikipag-usap nito sa isang lalaki. Nang magulat si Macy, nang may lumapit sa kanyang engineer para magpakilala. Mukhang bata pa ito at nasa edad na 20 pataas. Hello, miss. Hindi lang ako nakatiis na hindi lumapit at magpakilala. Nagagandahan kasi talaga ako sa'yo. Sobra. Secretary ka ni Mr. Vygotsky? Nakangiting tanong ng lalaki. Engineer Marcos nga pala. Naglahad ito ng kamay at balak na sanang tanggapin ito ni Macy at magpakilala nang may tumikim sa likod niya. Wife. Usal ni Vlad kaya't nanlaki ang mata ng kaharap na engineer at binawi na lang ang kamay at awkward na tumawa. Do you need anything from my wife, Engineer Marcos? Tanong ni Vlad at nilapit sa kanya si Macy. Wala po, Mr. Vygotsky. Magalang na nagpaalam ang engineer sa kanila bago sila iwanan. What's that, Vlad? Nagpapakilala lang yung tao. Wika ni Macy nang nasa office na sila ni Vlad. Why are you annoyed? Gusto mo ba yung engineer na yon? Inis na wika naman ni Vlad at pabagsak na naupo sa kanyang swivel chair. Ang sakin lang, maayos naman humarap yung tao tas dumating ka lang. Mas lalong nagsalubong ngayon ang kilay ni Vlad, kaya't nahinto si Macy sa pagsasalita. What do you mean? Na dapat hindi na lang ako dumating? Para nagkaroon kayo ng solong pagkakataon ng engineer na yon? Madilim ang matang tanong nito sa kanya. Hindi. Wait, teka nga. Ba't ka ba nagagalit? Takang tanong ni Macy at lumapit kay Vlad. Muntika na siyang madulas dahil sa nalaglag na ballpen sa sahig. Mabuti na lang, maagap na nasolusyon ng binata, ngunit sa kandungan naman siya nito bumagsak. Saglit silang nagkatitigan nang biglang umisinang maliit si Vlad at mas hinapit siya palapit sa dibdib nito. There, hindi na ako galit. Nag-init ang mukha ni Macy nang maalalang muli ang pwesto, kaya naman agad siyang tumayo bago pa may pumasok. Heto na naman ang kabog ng dibdib niya. Sa hindi malamang dahilan kung para saan. Pinigilan niya ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano at pagkatapos ay mabilis na nagpaalam para bumalik sa sariling opisina at tapusin ang trabaho. Kagaya ng napag-usapan noong nakaraan, ay ngayong araw nga ang leave nila sa trabaho para turuan ni Vlad si Macy na makipaglaban sa kahit anong paraang gusto nito. Aim. Usal ni Vlad sa kanyang tenga mula sa likod at saktong pagbitiw niya ng gatilyo ng baril ay ang pagtama rin ito sa malapit sa target. Hindi kagaya nung una na sapul talaga. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit siya pinagpapawisan at minsan pang nanginginig ang kamay. Siguro ay dahil sa sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa na nakadikit na ang kanyang likod sa dibdib ni Vlad. Are you alright, wife? Kung gusto mo mag-rasked na lang tayo. Tanong ni Vlad nang mapansin na parang medyo hindi mapakali si Macy.
Hindi na. Kaya ko. Pero pwede ba, Vlad, lumayo ka sa akin ng konti? Kaya ko mag-isa. Lakas loob na sabi niya at siya na mismo ang lumayo rito. Fine. Malamig na sabi ni Vlad, ngunit dinugtungan niya ito. Pero kung hindi mo na baril ang target, you'll kiss me. Nanlalaki ang mga mata niya at tinutok dito ang baril. Kung ang nguso mo ang barilin ko, gusto mo? Matapang na sabi ni Macy. Ngunit imbes na matakot, natawa pa si Vlad. I'm just kidding, alright? Sige na. Turo nito sa target niya. Tinignan mabuti ni Macy ang target at walang sabi-sabing pinutok ito. Nang makita niya itong sapol, nilingon niya si Vlad. Seryoso lang ito nakatingin sa pinapuputokan niya. I'll teach you tomorrow kung paano makapaglaban ng close combat. Wika ni Vlad habang binubuhay ang sasakyan dahil pauwi na sila ngayon mula sa shooting range. Okay. Tipid na sagot ni Macy. Napalingon siya kay Vlad nang ilang beses itong subukang muling buhayin ang sasakyan, ngunit ayaw nitong umandar. May problema ba? Tanong ni Macy. I'll just check outside. Paalam ni Vlad, nang bigla ay nanlaki ang mga mata ni Macy nang makita ang ilang mga lalaki na nakaitim na papalapit sa kanyang asawa. Mabibilis itong kumilos at sunod-sunod na lumapit kay Vlad upang makipaglaban. Nakita niya na kahit mga nasa 10 ang mga ito, nakakaya naman ni Vlad na dumepensa. Hindi alam ni Macy kung tama bang lumabas at nagdadalawang isip siya. Pero nang makita niyang nahihirapan na si Vlad, agad niyang hinanap ang silencer gun ng binata sa kanyang kotse. Narinig pa niya ang mahinang pagmumura ni Vlad. Dahan-dahan namang lumabas si Macy mula sa kanilang sasakyan at nagtago sa ibang kotse na nasa parking lot para kumuha ng magandang anggulo para patamaan ang kalaban ni Vlad. Who did that? Galit na sabi ng lalaki nang maramdamang may tumama sa binti nito. Humiyaw sa sakit ang lalaki at nang makakuha ng tiyempo si Vlad, madiin niyang tinapakan ng binti nitong may tama. Nang makita ni Macy na may titira patalikod kay Vlad, pinatamaan niya ito bago pa man ito makaamba. 2 na lang ang kalaban ni Vlad, kaya naman pinutok niya na ito sa 2. Parehong binti ng 2 kalaban ang pinatamaan ni Macy. Nang mapaluhod ito, wala namang inaksayang oras si Vlad at binalian ng mga ito ng leeg, bago tuluyang bumagsak sa sahig. Nang makitang wala nang malay ang mga ito, lumabas si Macy para magpakita kay Vlad. Okay ka lang ba? Halos sabay pa nilang tanong sa isa't isa. Tumango naman si Vlad at lumapit sa kanya. Thank you, wife. Ani Vlad, nang maalala ang ginawang pagtulong sa kanya ng asawa. Let's just commute. I don't think naligtas ang kotse natin. Ipapacheck ko muna yan bago natin gamitin. Ani Vlad at hinawakan siya sa kamay. Nagpatianod lang si Macy hanggang sa makauwi sila sa kanilang mansyon. Tell me, Vlad, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin sasabihin sa akin kung sino talaga sila? Nakakrus ang brasong tanong ni Macy kay Vlad habang nakatayo sa tapat ng kanilang kama. Wife. Nahihirapang sabi ni Vlad. Hindi rin ito makatingin kay Macy. Yes, I'm your wife. And I believe that I have the right to know what's going on with my husband. Porsigidong malaman ni Macy kung ano ba talagang tinatago ng kanyang asawa. Napabuntong hininga ito at napahilamos ng muka gamit ang palad. Hindi malaman ni Vlad kung paano sasabihin kay Macy ang mundong kinabibilangan niya. My world is dangerous, wife. Those shits na palaging lumilitaw kung saan-saan, they were my enemies till way back in Russia. Nahihirapang paliwanag ni Vlad. Iniiwasang magsabi ng maraming impormasyon. Why? Lalong napukaw ang kuryosidad ni Macy dahil sa narinig. Lingid naman sa kanyang kaalaman, na-Russian si Vlad. Ngunit hindi niya alam na may kaaway pala ito sa sariling bansa at balak pa itong patayin. Anong ginawa nito para pagtangkaan ang buhay niya?
You have to rest now, wife. It's such a long day for you. Imbis na magsabi ng totoo si Vlad, pinahiga niya si Macy, nilagyan ng kumot at hinalikan sa noo. Ang ginawa niya namang yon ay nagpakabog ng husto sa puso ni Macy. Napagtanto ng dalaga na kung ayaw magsabi ni Vlad, siya mismo ang aalam ng katotohanan. Kung ano ba talagang nangyari at bakit may nagtatangkang pumatay sa asawa niya. Kinabukasan pagkatapos nilang kumain ay dumiretso agad sila sa training room na noon lang din nalaman ni Macy na meron palang ganun sa mansyon ni Vlad. You have different weapons here, Vlad. Tukoy ni Macy sa mga nakadisplay na iba't ibang uri ng baril, knives, and some swords. Magmula sa malaki at maliit. Wife, do you really want to? Huwag mo naman akong i-baby, Vlad. Gusto kong matuto. Para bukod sa long-range combat, kaya ko ring lumaban kahit malapitan. Fight with me. Tignan mo ko bilang kalaban mo. Determinado at naghahamon na sabi ni Macy. Nag-igting ang panga ni Vlad at saglit lang ay may kinuhang maliit na patalim na binato sa kanya. At sinalo naman yun ni Macy. Fine. Kailangan mo ako sugatan. Gamit ang maliit na patalim na yan. Malamig na sabi ni Vlad. Pumunta sila ng ring at doon sila naglaban. Hindi ka mananalo sa akin. Agad na siniko ni Macy si Vlad. Hindi ka sure? Nang aasar namang sabi ni Macy nang makawala siya sa yakap nito. Umamba siya ng suntok kay Vlad na agad namang nasalo nito. Sinubukan niyang sipain ng binti pero siya pa ata ang nasaktan. Hindi si Macy sumuko hanggang sa umibabaw na nga siya rito. Susugatan niya na sana ang braso nito nang bigla naman silang nagpalit ng pwesto. I told you, hindi ka mananalo sa akin. Let's stop this. Usal ni Vlad, ngunit matigas si Macy kaya naman nagulat si Vlad nang kinabig pa siya palapit ng babae at halos magdikit ang kanilang labi. Doon na-distract si Vlad, kaya naman kinuha niya ang pagkakataon na yon at maliit na sinugatan si Vlad sa braso. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang tuluyang maglapat ang kanilang labi. Hindi ito gumagalaw, tanging magkalapat lang. Nasa ganoong posisyon sila nang maramdaman niyang mas bumabaon ang patalim na hawak niya. Kaya binigay niya ang buong lakas upang maalis niya si Vlad sa kanyang ibabaw. Ano ka ba? Tignan mo, nagdudugo na oh. Turo ni Macy sa braso nito. Dinilaan ni Vlad ang labi bago tinignan na parang wala lang ang sugat sa braso. You fooled me. And win? Through pressing your lips on mine. Madaya ka. Bintang ni Vlad sa kanya. Ano? Hindi yan totoo. Tanggi ni Macy na hindi makatingin sa kanyang asawa. May sugat ka. It's nothing. Walang pakialam na sabi ni Vlad. Anong wala? Gagamutin ko, akin na. Sapilitan niyang kinuha ang braso nito. Hindi naman na nagreklamo si Vlad. Kumuha si Macy ng first aid kit at ilang sandali lang, nilinisan na nga niya ang sugat nito. I'm sorry, ikaw kasi. Ani Macy habang nakatingin sa sugat ni Vlad. Wow, you apologized pero ako pa rin palang may kasalanan. Pabirong saad ni Vlad. Sa sumunod na araw ay mas pinaghusayan pa ni Macy ang close combat. May mga pagkakataon na nagagalusan na rin niya si Vlad at pinapatulan na rin siya nito. Hindi lang puro depensa. Damn, that hurts. Sabay himas ni Vlad sa kanyang panga nang minsang malakas na sikuhin nito ni Macy. You are improving? Yan nga ang goal ko, di ba? Nakangiting sabi ni Macy. Uminom si Macy ng tubig dahil break nila nang may maalala siya. By the way, 2 araw na lang pala ang natitira sa leave natin. Ipahinga na lang natin yun. That's right. How about we go to a resort? Or an island? Suhestyon ni Vlad upang sulitin ang natitirang araw. Napaisip si Macy at mukhang masaya ngayon. At bago pa man makasagot ang babae, ay may tinawagan na agad si Vlad para kumontrata. Habang kumakain sila sa hapag, nagsalita si Vlad. Aalis tayo ng madaling araw. Nakausap ko na yung kaibigan ko. We're going to Hilaga Island. Okay,
I-ready ko na yung mga dadalhin ko pagkatapos ating kumain. Excited na sabi ni Macy. Halos hindi na makatulog si Macy dahil sa excitement. Kaya naman saglit niya munang kinuha ang cellphone para magpaantok. Nagawi siya sa Instagram at nakita ang post ng kakambal. Nakasuot ito ng sexy outfit kagaya ng mga kasamang model. Wife, you're still awake? Agad niyang tinago ang cellphone dahil sa gulat. Oo, nagpapaantok lang. Titimplahan kita ng gatas para madali ka makatulog. Tatanggi pa sana si Macy nang lumabas na ito para ipagtimpla siya. Pagbalik ni Vlad ay may dala nga itong gatas. Drink this so you can sleep tight. I'll alarm my phone na lang to wake you up kapag aalis na tayo. Bili nito at ilang sandali nga ay nakatulog na rin siya. Naalimpungatan si Macy nang marinig ang boses ni Vlad sa veranda na mukhang may kausap ulit sa telepono. Ano pang sense ng pagpapanggap ko? Kung hindi rin naman yata tumatalab. Rinig niyang sabi ni Vlad. Napahigpit ang kapit ni Macy sa kumot sa narinig. Nang marinig na tapos na si Vlad sa pakikipag-usap, muli siyang umayos ng higa. Pagpasok nito sa kwarto nila, mahina siyang tinapik-tapik nito. Wife, wake up. Malumanay, nagising nito sa kanya. Nagpanggap naman siyang kinukusot-kusot ang mata bago dahan-dahan na bumangon. Aalis na tayo? Kunwaring tanong niya. Yes. Sagot naman ito. Habang nasa sasakyan, tahimik lang si Macy. Hindi niya mapigilang isipin kung sino ang kausap ni Vlad at bakit palagi niyang naririnig na nagpapanggap lang ito. Wife, are you still sleepy? Matulog ka pa. I'll just wake you up when we arrived. Saad ni Vlad nang mapansin na hindi kumikibo si Macy sa isang tabi. 7:00 na nang magising si Macy na nakahiga sa isang kama. Inilibot niya ang paningin at tanaw mula sa bintana ang alon ng dagat. Bumangon siya at balak sanang hanapin si Vlad nang saktong pagbukas ng pinto ay pagbungad naman ni Vlad sa harap niya. Do you want to swim? Eat breakfast first? Napansin niyang may dala itong tray ng mga pagkain. Thank you, Vlad. Pagpapasalamat ni Macy. Nang maalala ang inisip kanina, iwinaksin niya ito dahil ayaw niyang sirain ang umaga nila. Bakit di mo ako ginising? E di sana natulungan kita sa pag-aayos ng mga gamit natin. Pansin niya kasi na wala na ang mga dala nilang gamit sa bag at maayos na itong nakasalansan sa lagayan. I don't wanna wake you up. You look tired. At maliit na bagay lang naman ang pag-aayos ng damit. Saad ni Vlad na pinapanood siyang kumain. Bakit hindi ka kumakain at pinapanood mo lang ako? Turo ni Macy sa sarili. Busog na ako, makita ka lang na kumakain. Natawa siya at nahampas pa ang kanyang asawa. My goodness, ang corny naman. Saan mo yan napulot? Alam ko yung palabas na yan napanood ko na yan. Hindi na rin napigilan ni Vlad nang umiti sa narinig na tawa mula sa asawa. I just thought that Filipinos love cheesy and corny pickup lines. That's why I tried it on you. Paliwanag ni Vlad. Well, most of us, maybe. Pagsang-ayon naman ni Macy. Pagkatapos kumain, ay napahinga siya ng konti at sinuot ang baon niyang one-piece suit dahil hindi siya sanay na masyadong kita ang katawan. Kaya nagsuot muna siya ng cover-up at maong shorts. I wonder how's that? Hindi man lang siya tumawag magmula nung kinasal ako. Medyo malungkot na tura ni Macy nang maalala ang ama. Nasa sun lounger siya habang naglalagay ng sunblock nang makita niya ang ilang taong lumulusong na sa dagat. Dahan-dahan niyang inalis ang cover-up at shorts at lumusong na rin sa dagat. Pag-ahon niya mula sa tubig, ay narinig niya ang hagik-gikan ng ilang mga babae. Girl, he's hot. I think he's looking at us. Kinikilig pang sabi ng isang blonde na babae. Nang malingunan niya ang tinitignan ng mga ito, laking gulat niya nang makita si Vlad na hubad baro at bagong gupit na buhok. Wala na rin ang balbas nito at suot na salamin. Nagpagupit siya? Wala sa sariling nasaad na lang ni Macy sa sarili.
Napansin niyang lumilingay ito sa paligid at tila may hinahanap. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, malayo pa lang, nakita niya ang madilim na mata nito at nakaigting na panga. Ba't di mo sinabi sa akin na magsiswimming ka? Nagtanong ka ba? Nagtatakang tanong naman ni Macy. Don't answer my question with another question, woman. Malamig na saad ni Vlad at hinagod siya ng tingin. Huwag mong sabayan ng init ng ulo ang init ng panahon, Vlad. Tura ni Macy nang mapansin ang nag-iba ang timpla ni Vlad. Dahil kanina lang ayos sila. Tumatawa pa nga ito. Ngunit nakita lang siya nito nag-swimming, galit agad. You're wearing something so revealing. I'm not used to it. Nag-iwas naman ang tingin si Vlad. Anong gusto mo? Magpajama ako sa beach habang nagsiswimming. Sarkastikong tanong ni Macy. Sumimangot naman ang mukha ni Vlad sa sagot niya. Don't use sarcasm on me, wife. It's already lunch. Let's eat. Saan mo nilagay ang towel mo at cover up? By the way, nasa sun lounger. Nagpagupit ka pala? Wika ni Macy nang mapagmasdan sa malapitan kung gaano kakinis at kagwapo si Vlad. Okay lang ba? Or you like my long hair better? Kahit ano naman ata bagay sa iyo eh. Mahinang sagot ni Macy. Kahit anong hairstyle, gwapo ka pa rin naman. Wala sa sariling nasabi niya. Ngumisi naman si Vlad na humarap sa kanya. You mean, you still find me handsome? Even with those long hair, beard, dark complexion, and big eyeglass? Naiilang namang lumayo si Macy. Bakit ba? Ngayon lang ba may nagsabi sa iyong gwapo ka? Kunwaring pagsusungit niya, ngunit nangingiti na rin. Ilang beach water activities na ang nasubukan nila nung araw na yon. At ngayon, pagsisid sa ilalim ng dagat. Let's try snorkeling, you want? Sisisid tayo? Kinakabahang tanong ni Macy. Why? Takot ako baka may pating eh. Sagot ni Macy. Natawa si Vlad at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Just trust me. Wika ni Vlad bago sila lumubog sa dagat. Nalilibang si Macy sa pagtingin ng iba't ibang isda at seashells nang hindi niya napansin na napalayo na pala siya kay Vlad. Lumangoy siya ng lumangoy ngunit hindi niya makita si Vlad kaya nagpasya na siyang umahon na lang sa kung saan. Pag-ahon niya, narinig niya agad ang galit na sigaw sa kung saan. Natanaw niya na may malapit na, maliit na yating papalapit sa gawin nila. Kapag hindi pa rin nahanap ang asawa ko, I'll make sure ipapagiba ko yung infrastructures nyo rito. Galit na sigaw ni Vlad. Namataan naman siya ng isang tao, kaya kumaway siya upang kumpirmahin na kasama ito ni Vlad na naghahanap sa kanya. Nakita ko na po si Ma'am Sir. Hindi na naghintay ng minuto si Vlad at tumalon para puntahan si Macy. Nag-aalala ang basang mukha ng lalaki pag-ahon niya sa harap ng dalaga at hinapit ng babae para tangayin papunta sa maliit na yate. I'm so worried, wife. Akala ko nawala na kita eh. Mababaliw ako, alam mo ba yun? Sorry. Hindi ko naman alam na nagkalayo na pala tayo eh. Ang bilis mo kasing kumawala. I told you to trust me, right? Sa susunod, hindi ko na pakakawalan yung kamay mo kahit anong mangyari. Seryosong saad ni Vlad. Nagliligpit na sila ng mga gamit nang biglang magtanong ang asawa niya. Did you enjoy your stay here, wife? With me? Paalis na kasi sila dahil may trabaho pa sila kinabukasan sa opisina. Tapos na rin kasi ang leave nila. Oo naman. Salamat, Vlad, ha? Sincere na sabi ni Macy dahil hindi niya ina-expect na sa kabila ng hindi nila magandang simula, magiging masaya siya kay Vlad kahit papaano. By the way, wife, may nag-missed call sa phone mo habang nagsishower ka. The registered name is Casey. Kapangalan mo? Is she your friend? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Macy at mahinang tumikim. Oo. Kabadong sagot niya at nag-iwas ng tingin.
Nang makarating sila sa mansyon, ay hindi mapakaling mukha ng isang katulong ang bumungad sa kanya. Ma'am, may dumating po rito kaninang babae na kamukhang kamukha niyo po. Hinahanap ka po dahil sinugod daw po sa ospital ang daddy niyo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Macy sa narinig at biglang napabitaw sa kamay ni Vlad. Vlad, si daddy? Nag-aalala ako sa kanya. Pupuntahan ko siya. Halos tumakbo na si Macy palabas ng mansyon nang mahigpit siyang hinawakan ni Vlad. Ihahatid kita. Nang makarating sa ospital, ay agad niyang nabungaran ng kambal niya na may kausap na nurse. Mabuti naman at dumating ka. Ni hindi mo man lang kinamusta si daddy pagkatapos mo ikasal? Really, Macy? Mabuti na lang pala at hindi natuloy ang isa kong runway show at umuwi ako sa Pilipinas. Ano bang pinaggagawa mo? At ng pangit mong asa... Nahinto ang pagsasalita ni Casey nang tumagos ang tingin nito sa likod ni Macy. Agad na lumapit si Vlad at hinapit ang bewang ni Macy. You didn't tell me na meron ka kakambal, wife. Malamig na sabi ni Vlad. We'll talk later. Once you see your dad. Let's go. Aya nito sa kanya, papasok sa kwarto ng ama. What happened to dad? Tanong ni Macy. Inatake siya, pero sinabi ng doktor na magiging maayos din ang kalagayan niya. Sagot ni Casey, na mangha pa rin sa asawa ni Macy. Bakit ganoon? Ang akala niya ay pangit na ito at matanda na. Pero bakit sobrang gwapo naman? Mas gwapo pa at malaki pa ang katawan nito sa mga lalaking modelong kilala niya. Nagtatanong sa isip ni Casey. Can I talk to my sister first? Tanong ni Casey sa asawa ng kapatid. Malamig lang na tinignan ni Vlad si Casey bago balingan ng asawa. Vlad, mag-uusap lang kami ng kapatid ko sa labas. Maiwan muna kita dito, babalik din ako agad. Paalam niya. Simpleng tangulang naman ang sagot ni Vlad. Casey, about that. Panimula ni Macy, ngunit nagulat siya nang biglang magsalita ang kapatid niya. Macy, you didn't tell me that your husband, my supposed-to-be husband is very handsome and hot. Eh di sana hindi na ako tumanggi. Was he good in bed? Yan lang ba ang iniisip mo? Inatake si dad, tas ganyan yung nasa isip mo? Yung asawa ko? My God, Casey. Your husband or my husband? Nanlilisik na tanong naman ni Casey sa kanya. Sino ba sa atin ang ayaw magpakasal? At namilit, Casey, ako ba? Turo ni Macy sa sarili niya. Kailangan mo sa kanyang sabihin ang totoo, na nagpapanggap ka lang bilang ako. O may bala ka pa bang sabihin? Kasi sa nakikita ko, mukhang masaya ka na sa kanya. Mahal mo na ba siya, ha, Macy? Nanunuyang tanong ni Casey sa kanya. Ano naman sa'yo ngayon? Kung anong nararamdaman ko para sa kanya, Casey. Pwede ba? Unahin natin ngayon ang mas importante. Si Dad. Bakit hindi mo masagot? Oo o hindi lang naman. Sabihin mo sa kanya ang totoo one of these days, Macy. Kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa kanya na niloloko mo lang siya. Madiin ang bawat salita ni Casey bago siya iwan. Pagkapasok ay naabutan niyang kinakausap ni Casey si Vlad, ngunit si Vlad nakatingin lang naman ng blanco kay Casey. Nang makita siya ni Vlad, lumapit ito sa kanya. Pagkalabas ng hospital ni Dad, pwede kayong dumalaw ng kambal ko sa bahay para naman makapag-bonding tayong bilang pamilya. Mahinhin na tumawa si Casey. Nagpaalam na silang babalik na lang nang magbigay ng makahulugang tingin si Casey bago sila umalis. Pagkarating sa mansyon, hindi na siya nagtaka sa malamig na pakikitungo ni Vlad. Let's talk in our room. Pagkasarado ng pintuan, halos hindi siya makalapit kay Vlad dahil sa takot na pagtaasan siya nito ng boses o pagbuhatan ng kamay. Are you scared of me? Tanong ni Vlad nang mapansin na halos hindi kumikilos si Macy mula sa pagkakasandal sa pinto. Umiling si Macy at dahan-dahang lumapit. I'm sorry. Halos bulong na sabi ni Macy. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Why are you sorry? Nagsinungaling ako. Nagsinungaling kami sa inyo para lang matuloy yung kasal. I'm sorry. Ang totoo niyan,
Nakipagkasundo rin si Dad eh. At pumayag ako sa kasal na to dahil gusto kong isalba yung plantasyon namin at yung mga tauhan na kailangan ng trabaho. Yung bahay din kasi namin nakasanla sa bangko noon eh. Paliwanag ni Macy. Damn it! I don't care about that fucking money. Kahit ubusin mo ang pera ko sa bangko, wala akong pakialam. Dumadagundong ang boses ni Vlad. Umiling si Macy at hindi na naiwasang mangilid ang luha. Hindi lang yan. Hindi naman talaga ako ang dapat na ikasal sa'yo eh. Dahil hindi naman ako si Casey. Macy talaga yung pangalan ko. Nakayokong sambit niya. Kahit wala pang 1 taon, kahit ngayon, okay lang sa akin na pirmahan ko na yung annulment. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Vlad at mapaupo sa kandungan nito. Naramdaman niya ang hininga ni Vlad sa kanyang leeg na akala mo ay kumukuha ito ng lakas upang dito mabuhay. No, walang maghihiwalay. You're mine. Hindi tayo maghihiwalay. Hindi pa, pero maghihiwalay din naman tayo. Ilang buwan na lang mula ngayon eh. Ba't pa natin patatagalin, diba? Nasasaktang tanong ni Macy at nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo, Macy? Naguguluhang tumingin sa kanya si Macy. Kung hindi pa rin malinaw sa'yo, pues ipaparamdam ko sa'yo. Saad ni Vlad, bago maglapat ang labi at mag-isang ritmo ang kanilang katawan. Ayaw niya mang aminin, ngunit alam niyang mahal niya ang asawa at nalulungkot siya na hindi ito masusuklian ni Vlad sapagkat alam naman niyang una pa lang nagpapanggap lang naman ang lalaki sa ginagawa nito. Dad, umabsent po muna ako sa trabaho dahil gusto ko makita ang kalagayan niyo. Ani Macy habang binabalatan ng mansanas ang ama. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Vlad, ilang linggo niya itong iniwasan at hindi muna umuwi sa kanilang mansyon. Hindi mo naman kailangan lumiban sa trabaho, Macy. Andito naman si Casey. Binalingan niya ng tingin ng kapatid, ngunit nakahalukip-kip lang ito sa isang tabi at nag-iwas ng tingin sa kanya. Lumabas ka muna, Casey. Mag-uusap lang kami ng kapatid mo. Wika ng ama nila. Macy, anak, kung tutuusin, mas matanda sa'yo ng ilang segundo si Casey pero mas may isip ka at mas matured mag-isip. Hindi alam ni Macy kung anong gustong sabihin ng kanilang ama. Ngunit base sa ugali ng kapatid, may hinala na siya at hindi nga siya nagkakamali. Casey wants you to leave your husband. Hindi na siya nagulat at napahagat na lang sa labi. Ang akala ng kakambal mo, kagaya ng palagi kong ginagawa, iuutusan kita para makipaghiwalay. At ikaw naman ay gagawin yun dahil inutos ko. Dahil ako rin naman na nagtulak sa'yo na magpakasal. Napahigpit ang hawak niya ngayon sa maliit na kutsilyo na ginagamit niya pambalat ng mansanas. Dad, apila niya dahil alam niya na kung saan patungo ang usapan. I just want to say that I'm sorry, anak. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa kapatid mo na nakalimutan na kita. Ayaw ko lang kasing mangyari kay Casey ang nangyari sa mommy niyo. But now I realized she have to grow up too. Just like you, na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kaya kong ibigay sa kanya, na hindi lahat ng bagay ay kaya kong kontrolin, at hindi lahat ng bagay ako ang magdidesisyon para sa'yo. Bumuntong hininga ang kanyang ama at hinawakan ng isang kamay ni Macy. Wala akong karapatan na tanungin ka at pilitin ka na iwanan ng asawa mo. Kahit ang kapatid mo o kahit ang presidente pa ng bansa natin mismo ang mag-utos. Do you already love your husband, Macy? Tanong nito. Hindi naman nagdalawang isip na tumango si Macy. Yes, Dad. Mahal ko na siya. But I don't think that he loves me too. Sagot niya sa isang malungkot na boses na tila bata na nagsusumbong sa ama. Paano mo naman niya nasabi? Tanong ng ama at pinunasan ng butil ng luha sa pisngi ni Macy. Narinig ko po kasi siyang may kausap sa telepono 2 beses na nagpapanggap lang siya. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol sa bagay na yan, anak? Pag-usapan niyo.
Sa tingin ko, mahal ka rin naman niya. At nakita ko kung paano siya tumingin sa'yo. Po? Dad? Ngayon lang naman po ulit tayo nagkita Bumisita ako sa kumpanya ng mga Vygotsky minsan. Ngunit hindi ako nagpakita sa'yo dahil nahihiya ako, anak. Iniisip ko kasing galit ka dahil pinilit kita. Nang makita kong maayos ka naman, hindi na ako ulit pumunta. Kaya sige na, umalis ka na, kausapin mo ang asawa mo, ako nang bahala sa kakambal mo. Nakangiting sabi ng ama niya sa kanya. Hindi na napigilan ni Macy at mahigpit niya itong niyakap. Nang makalabas sa ospital ay para siyang masusuka dahil sa naamoy na luya. Mula sa panindang lugaw, kaya naman dali-dali siyang pumunta sa banyo upang dumuwal. Shit, ano ba ito nangyayari sa akin? Inis niyang tanong sa sarili dahil kahit anong amoy na lang kinaiinisan niya. Bahagya siyang napatigil nang may mapagtanto. Napaawang ang labi niya at napahawak siya sa kanyang tiyan. Posible kayang buntis ako? Wala sa sariling tanong niya. Kaya naman nagmamadaling umalis si Macy upang bumili ng pregnancy test kit at magpa-check up na rin habang nasa ospital na rin siya. 2 pulang guhit. Yon ang natatandaan niya at ang sinabi ng doktor bago siya umalis ng ospital. Congratulations, Mrs. You are 3 weeks pregnant. Excited siyang sabihin ito kay Vlad, kaya naman nang makapasok sa mansyon, nagulat siya nang maabutan doon si Clyde na siyang kaibigan ni Vlad. You're here. Then sinong pinuntahan ni Vlad doon? Is she his wife? Tanong ng isang lalaki. Oo, Spencer. Shit, kailangan nating sundan si Vlad. Ano bang nangyari? Nasaan si Vlad? Naguguluhang tanong ni Macy. He thought someone kidnapped you. Sagot ni Clyde. Hintayin niyo ako, sasama ako. Nagmamadaling sabi ni Macy at kumuha ng ilang baril pang laban. Hindi na nakatanggi ang 2 lalaki. Nang pagbaba niya, nakagayak na siya. Mabilis ang pagtakbo nila at nang marating ang destinasyon, dahan-dahan silang lumabas ng sasakyan upang magmanman sa paligid. Nagsenyasan sila papunta sa nakasaradong gate nang may lumabas na agad at pinaputokan ni Macy yun. Nang maiwan itong nakabukas ng gate, kinuha nila ang pagkakataon upang pumasok na. Palihim naman din kumilos si Clyde at Spencer at nilabanan na rin ang ilan pa sanang susugod kay Vlad. Stupid dambas! You kidnapped the wrong girl! Wika ni Vlad bago dumura ng dugo habang nakikipaglaban sa mga lalaking nakaitim. Nakita niya ang kanyang kakambal na nakaupo sa isang kinakalawang na bangko. Nakatali ang kamay at paa. Meron ding takip sa bibig. Don't fool us. She's your wife. Wika ng isang lalaki at umamba ng sipa kay Vlad, ngunit agad namang naiwasan ni Vlad yon. Stupid! How many times do I have to tell you na hindi siya ang asawa ko? But still, if it's really my wife, sisiguraduhin ko na lulubog ang organisasyon nyo. Madilim at malalim ang boses na saad ni Vlad bago ito humugot ng baril at paputukan ang lalaki sa ulo. Naagaw ang pansin niya ng isang lalaking dumating. Halos kasing katawan nito at kasing tangkad ni Vlad. Pumapalakpak ito at ilang hakbang lang ay huminto ito sa harap ni Vlad. Bravo! You never disappoint us. Did you really think that we can find you here in the Philippines? No matter where you go, we'll find and kill you because you don't deserve to be our next leader in our organization. I should be the next boss in our organization, not just someone like you. Wika ng lalaki at tinutukan ng baril si Vlad. I will give you an option. I will kill your wife, or you'll surrender and give me the rights to be the next leader in our organization. Tinutok nito ang baril kay Casey. Do you really think that you can scare me with your petty act, Wilson? Kinasa ni Wilson ang baril at pinaputokan ang katabing bangko ni Casey. Nakita ni Macy na umiiyak ang kanyang kambal sa takot. I didn't choose to be our next leader, Wilson.
So stop this childish act and tell your complaints to the bosses. Go back to your country. Inis na sabi ni Vlad at tatalikuran na sana ang lalaking si Wilson nang magpaputok ito agad. Agad namang tumakbo si Macy at naramdaman na lang niya ang putok ng baril sa kanyang balikat. Nanlaki ang mga mata ni Vlad at walang pagdadalawang isip na pinaputokan ng sunod-sunod si Wilson. Wife! Sigaw ni Vlad at sinalo ang asawa. Nahihirapan man si Macy, ngunit pilit niyang inabot si Vlad. Mahal kita. Yun ang huli niyang sinabi, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Natandaan niya ang takot ng mga sandaling nakita niya ang dugo sa balikat ng asawa. Mabuti na lang, agad na may dumating na ambulansya. At kasama niya sa organisasyon ng mga oras ding yon. Kasalukuyang napapalibutan ng maraming bulaklak ang simbahan. At hindi maiwasan ni Vlad na pahiran ng takas na luha sa kanyang pisngi. Nang makita, napapalapit na sa kanyang pinakamagandang bride na nakita niya sa tanang buhay niya. So tell me, ano pang hindi ko alam sa asawa ko? Tanong ni Macy habang yakap ang asawa at nakahiga sa kama nang katatapos lang nila ikasal. Well, my real name is Demetrius Vladimir Vygotsky III, and I am the next mafia boss of our organization. I'm sorry. I have to pretend to be another person to prevent them from finding me. I changed my name, my personality, my face. I have to look ugly. Saad ni Vlad. How about you, wife? Ano pang hindi ko alam sa asawa ko? Well, my real name is Macy Eliana Rodriguez Vygotsky. I love archery when I was studying and now, I love this person beside me. Nakangiti at naglalambing na sabi ni Macy. Thank you. Thank you so much for surviving, wife. When are we going to do our next honeymoon? Nakangising tanong ni Vlad. Gusto mo ngayon eh. Nakangisiring sagot ni Macy. Really? I still remember what you said to me before. Na hindi mo ibibigay ang sarili mo sa taong hindi mo naman mahal. Dahil gusto mong gawin ng bata na may... Tinakpan ni Macy ang bibig ni Vlad. That's why I said I love you nga. Okay. Ay di sundan na natin ang twins natin. Akma na siyang hahalikan ni Vlad nang may dalawang batang babae na tumalon sa kanilang kama. Dad, may multo po ata sa ilalim ng kama namin ni Mia. Dito na lang po kami matulog, please. Nakangusong sabi ni Miles. Ghosts are not real, Miles. Ewan ko ba dyan, Dad? Napaka-OA. Inis na sabi ng kambal nito. Natawa si Macy nang makita ang mukha ng asawa na hindi maipinta. Hayaan mo na, next time na lang, mahal. Malambing na sabi ni Macy kay Vlad. Why, Mommy? Nothing, baby. Gagawa lang sana kami ng baby brothers you eh. Really? I want baby brothers, Mom. Me too. Natawa si Macy at nagtatatalo ng kambal sa kama. Ngunit paano nga naman sila makakagawa kung ang dalawang asungot ay hindi umaalis sa kanilang silid? Umiiling na napangiti naman si Vlad at napagtanto na wala na siyang mahihiling pa sa buhay, kundi masayang buhay kasama ang kanyang pamilya at panghabang buhay na pagmamahalan nila ng kanyang pinakamamahal na asawa na si Macy. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.